Hey mga brods, may balita naman tayo dito kay Mikey Williams. Yes, ayun din sa mga reports and rumors na ito, ino-offera na pala ito ng malaki ng SMB na 1 million pesos kada buwan. Yes, alam din naman natin yung sinasahod nito or yung sasahurin sana nito sa Converge Fiber Xers ay nasa 700 to 800,000 pesos ang range nito mga kabrods. Napakalaki pero hindi pa rin pumapayag si Mikey Williams na pumirma doon, di ba? Gusto rin naman niya yung malaking sahuran. Ito sa SMB, in-offeran siya ng maayos mga kabrods ng 1M kada buwan. Pero pinag-iisipan at pinag-aaralan pa ng SMB kung pwedeng mabigyan ng 1M itong si Mikey Williams. Alam din naman natin na kung gaano kalakas ito pong si Mikey Williams. Binigyan lang din naman ng dalawang kampyonatong TNT Tropang Giga tapos dalawang finals MVP pa yung sa kanya doon. Kaya nga mga kabrods, malaking bagay si Mikey Williams kahit may attitude dito sa pera mga kabrods. Bibigyan ka naman din ng kampyonato ito. Kaya nga ito sa SMB, kung itong offer nilang 1M, kung papayag si Mikey Williams, baka mas lalong lalakas ang SMB nito. Mga kabrods, yan lang din naman ng problema kay Mikey Williams. Pera-pera lang din naman yan. Pero pag naglaro yan mga kabrods, expect nyo na talagang tataas yung confidence ng koponan nyo, tataas ang standing at may possible pa magkaroon ng kampyonato. Kaya ito pong 1M na ito mga kabrods, ito sa agent ni Mikey Williams, titignan din nila dahil ito na siguro yung pinakamalaking offer na natanggap nila mga kabrods. Dahil ayon lang din naman ito sa reports and rumors natin dahil ang balak nga rin ng Ginebra ay kunin ito pong si Mikey Williams pero hindi nga nila kinukuha dahil alam din naman natin si Coach Tim Cone napaka-picky na coach yon dahil gusto na ito yung mga walang attitude na player lalong-lalo na sa pera. Tapos andyan pa si Boss Al palagi. Kaya ito po sa SMB na lang siguro ito o-offeran mga kabrods. Kaya ito pong sina Coach Leo Austria, pinag-iisipan nila ito dahil kahit malakas na rin naman yung kinuha nilang rookie na si Chris Miller, hindi pa rin sapat yan dahil ang SMB tuloy-tuloy pa rin ang hustle nito. Dahil alam din naman natin kaka-champion lang ng SMB last season sa All Filipino Cup. Kaya ito, Governors Cup naman ang kanilang tinitira ngayon. Kaya nga kung kukunin nila si Mikey Williams tapos kukuha sila ng maayos na import tapos may Chris Miller pa silang rookie, ewan ko na lang kung hindi pa mag-champion ng SMB dito mga kabrods. Dahil ito pong si Mikey Williams, kung ma-offeran talaga ng maayos ito, doon talaga ito pupunta mga kabrods. Siguro na nga ito na yung pinaka the best offer na sa table na nakuha nila, yung 1M kada buwan. Dahil ito nga balak nga rin kasing taasan ng conversion. Para lang makalaro ito pong si Mikey Williams. Sabi nga nila naisahan ng TNT yung Converge. Ito pong si Jordan Heading, maayos na player, naglalaro sa TNT, nakatulong pala season. Samantala si Mikey Williams mga kabrods, hindi man lang nakalaro, hindi man lang nakatulong, tapos ay pa pumirma sa Converge Fiber Xers. Yan din talagang problema sa kanya. Kaya ito sa SMB, lalong-lalo na't andito rin naman si Chris Ross, ang isa sa mga kuya-kuyahan ni Mikey Williams mga brods. Wala pa nga ito sa PBA si Chris Ross nang tumutulong sa kanya sa PBA D-League mga kabrods, hindi pa kilalang isang Mikey Williams. Kaya nga baka ito i-guide siya dito, aayusin yung laro, aayusin yung attitude mga kabrods. Titignan natin kung magiging worth it ba yung 1M. Kaya ito, baka nga 1 season to 3 season pa muna ang o-offer dito ng San Miguel Beermen. Yes mga kabrods, hindi nila sasagarin ito ng mga 2 years dahil syempre testing lang muna ito, siguro isang taon na 1M kada buwan muna siguro ito pong si Mikey Williams. Kaya mga kabrods, kailangan din i-try ng SMB. Hindi rin naman malalaman kung hindi nila susubukan, di ba mga kabrods? Kaya ito pong si Mikey Williams, kung ito'y mapunta sa San Miguel Beermen, so kapaka super scorer, one of the best scorer ito sa PBA, one of the clutch player, maganda rin ng court vision. Kaya ikaw mga kabrods, komenta mo lang ang opinion mo dito sa tingin nyo ba worth it na mabigyan ng 1M kada buwan si Mikey Williams sa San Miguel Beermen? Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga bro, 6'7" kay Bryson Balungay. Yes, ito naman yung 6'7" Phoenix Super LPG Fuel Masters na nag-average lang naman ng 16 points per game, halos 10 rebounds per game, na may 1.09 assists per game pa yan. Ito nga yung pinaka nag-grow sa Phoenix mga kabrod. Sa lahat-lahat ng mga players sa Phoenix, ito talaga yung pinaka lumakas. Kaya ang Ginebra nakatingin dito kasi 6'7" kay Balungay dahil sa pagkawalangan ni Jamie Malonzo, baka ito na yung pinaka the best na magiging Jamie Malonzo guy ng Barangay Ginebra San Miguel mga kabrods. Yes, alam din naman natin sa Ginebra,
Yung rookie na si Barasi Jr., di naman nila kinuha yun mga bro, 6'6" dahil sabi nga nila malamya talaga. Tapos si Norbert Torres lang ang kinuha nila. Tapos Sonny Estelle na forward na 6'3" lang ang kinuha nila sa bagong lineup ng Ginebra San Miguel. Kaya kulang pa yun mga kabrods. Kaya ito, kung gugustuhin nila si Kai Balungay, dapat ngayon pa lang nakikipag-negotiate ng Barangay Ginebra San Miguel dahil ilang tulog na lang din mga kabrods. Magsisimula ng Governors Cup 2025. Ito pong si Kai Balungay, napaka-athletic din naman na player ito mga kabrods. Magaling na forward, maganda rin ng footwork sa ilalim, magaling na rebounder. Yes, 10 rebounds per game nga last season Tapos may magaling din na scorer. Ito pa, maganda pang kanyang stroke. Yes, magandang bitaw ng tres na ito ni Kai Balungay. Yan din ang isa sa mga dahilan kung bakit nag-grow ito pong batang ito. Kaya tapos 6'7" pa kahit pa ni Jamie Malonzo, or di man ako nagkakamali, medyo mataas ng konti. Ito pong si Kai Balungay mga kabrods. Gabuhok lang naman siguro. Kaya ito, para sa Barangay Ginebra San Miguel, malaking addition na ito para sa kanila. And forward pa. Kaya kailangan din talaga nila ng wings pa mga kabrods, kulang pa yan. So isa rin naman sa mga plano ng Barangay Ginebra San Miguel ay kunin ito pong si Malakay Richardson na import ng Governors Cup nila. Yes, alam din naman natin si Justin Brownlee palaging import ng Ginebra, pero 2 to 3 years nang hindi napapa-champion kasi ni Brownlee ang Barangay Ginebra San Miguel. Maski si Scottie Thompson, nahalata na yun na 2 to 3 years na pala silang hindi nagcha-champion. Kaya ito, kailangan nila ng mag-experiment naman, mag-try ng ibang import na katulad nito ni Malakay Richardson. Kasing height ni Brownlee, 6'6". Ito si Brownlee hindi nag-NBA, pero itong si Malakay nag-NBA, nag-Sacramento. At huli na niyang pinaglaruan yung Toronto Raptors noong 2019. At ito, kasalukuyan naglalaro sa Astros de Jalisco dito sa Mexico mga kabrods. So hindi nawawalan ng Pro League. Ito pong si Richardson kada taon mga kabrods. Kaya napaka-kondisyon pa rin. Batang-bata pa, 29 years old, while si Justin Brownlee nasa 36 na rin. Kaya ilang taon lang din si Brownlee, baka bumagsak na yung laro nun. Kaya kailangan din ng Ginebra na meron silang bata-batang import na i-grow nila at maging future stable import ng Barangay Ginebra San Miguel na katulad ni Malakay Richardson. Ito, napaka-athletic na player neto mga kabrods. Super scorer din. Parang Brownlee lang din ng laro. Pero ang kagandahan dito, meron itong NBA background. Yes, nakapag-NBA yung confidence neto. Iba na. Kaya yung laruan neto, yung physicality neto sa laro, yung speed, quickness, agility neto ay ibang-iba sa mga import na kinukuha sa PBA. Dahil ito ay dating NBA player mga kabrod. So malakas ang Ginebra kung kukunin nila ito. Yes, hindi naman natin sinasabi na dapat alisin nila si Justin Brownlee. Ang sinasabi ko lang mga bros, kailangan meron silang reserbang import or mag-try sila ng ganitong import. Malay natin, baka makapag-champion pang Ginebra ngayong Governors Cup 2025. Kaya ikaw mga bros ito yung mga i-add ng Ginebra kay Balungay plus bagong import ng si Malakay Richardson or maging reserve import ni Brownlee. Kaya komento mo lang mo dito mga bros. Isa-isa natin yan. Salamat po sa panonood mga bros. This is Basketball. Yun lang. I'm out.